Magsisipag at magpapakabait sana kayo kina Tita Madel ninyo, ha? Opo, Nay. Lagi niyo siyang susundin. Opo. At salamat po sa pagpayag niyo, Nitay, na magtrabaho kami kay Tita. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Maraming tao na mahirap na nga ang buhay ay malaki pa ang bilang ng kanilang pamilya. Tila baga hindi nagplano ang mga magulang. Mga kaibigan, narito po at ating pakinggan ang naging karanasan ni Morena sa ating dulang sa kanyang panahon. Morena, bakit bumalik ka pa dito? Hindi mo sana iniwan ang mga anak natin doon sa evacuation center. Binabantayan ni na Junior at Tony ang mga batang kapatid nila. Tutulungan na kita mag-ayos ng iba pa nating gamit para makasama ka na namin sa evacuation center. Kaya ko namang mag-isa dito. Kailangan natin magmadali, Dante. Umuulan na, oh. Sabi sa balita, mas malakas ang bagyong ito kaysa sa mga nagdaang bagyo. Magbabantay na lang ako dito sa bahay natin. Wag, Dante. Sumama ka na sa amin ang mga anak natin. Hindi natin alam kung gaano kalaki ang pinsalang ihahatid ng bagyong ito. Ang gamit maaaring maibalik yan. Pero ang buhay, iisa lang. Kaya dapat ingatan. Abay, hanggang ngayon pa rin, narito pa kayo sa evacuation center. Malaki po ang naging pinsala ng bahay namin dahil sa bagyo. Nireremedyohan pa po yun ni Dante. Yung mga anak mo, kumain na ba? Opo, pinakain ko na ho sila. Pinagkasya po namin ang pagkain ibinigay ni na chairman kanina. O ikaw, kumain na ba? Hindi pa, ano? Di bali na po ako, kaya ko. Ang mahalaga po ang mga anak ko. Eto, kunin mo itong plastic bag. May laman niyang kanin, ulam, at saka tinapay. Kung bakit naman kasi nagparami kayo ng anak ni Dante, oo. Ayan tuloy, hirap na hirap kayo. Inay naman. Totoo naman eh. Kahit hindi bagyo, gipit kayo. Sipag nga lang talaga at matyaga ang mga apo ko, kaya nakapag-aaral. Nagpaplano na po kami ni Dante. Ano? Nagpaplano? Morena, dapat sa simula nyo ginawa yan. 6 na yung anak nyo eh. Pero sa isang banda, mabuti na rin yung natuto kayo mag-control. Dahil baka maging 10 pa ang anak nyo. Kasi naman, mahakbangan ka lang ng asawa mo, nabuntis ka na. Ay! Nasa evacuation center tayo. Sensya na. Nainis lang kasi ako sa hirap na dinaranas mo. Wala, sige na, kumain ka na. At ang mga apo ko, pakainin mo rin kung gusto pa nilang kumain. Oh, Dante, saan ang punta mo? Bakit gumagayak ka? Mangingisda ako. Hindi ako magbubukid. Kaya papalaot naman ako para kumita. Ay, hindi ka ba magpapahinga? Kailangan kong kumita. Malaki-laking halaga pa ang kailangan para mapaayos natin yung bahay natin. Isa pa, kailangan din ng panggastos ng mga bata. Siya, sige. Mag-iingat ka. Huwag ka mag-alala. Kaya kong sarili ko. Hayaan mo. Ilalako ko ang mahuhuli mo. Anong iniisip mo, Morena? Sa makalawa, magtatapos na si Junior sa high school. Alam ko. Nalulungkot lang ako, Dante. Naawa ako sa panganay natin.
Hindi man lang natin siya mabilhan ng bagong damit para sa kanyang pagtatapos. Wala rin tayong maihahanda. Kasi nga sinira ng nagdaang bagyo mga pananim natin. Pati nga itong bahay natin eh. Nagkasakit pang dalawang anak natin. Paano kaya natin mabibigyan kahit kaunting ginhawa man lamang ang ating mga anak? Nagsisikap naman tayo eh. Pero hindi pa rin sapat. Kasi marami sila. Kahit marami sila, mababait ang mga anak natin. Nakakatuwang natin sa mga gawain at hindi mahilig maglakwatsa tulad ng iba. Ang isa pang inaalala ko, baka malungkot ang panganay natin dahil hindi natin siya mapag-aaral sa kolehiyo. Pansamantala lang naman yun. Pag nakaluwag na tayo, pag-aaralin din natin si Junior. Yan ang ipaliwanag natin sa kanya. Apo, ngayon tapos ka na sa high school. Anong balak mo? Tutulong na lang po muna ako kina Inay at Itay, Lola Epang, para madagdagan po ang kita namin. Sinabi na ba nila na hindi ka makakapagkolehiyo? Opo, naunawaan ko naman po sila. Marami po kami naging problema eh. At marami kayong magkakapatid. Kaya kayo nahihirapan. Kaya ikaw, Apo, ha? Pag nag-asawa ka, matuto kang magplano ng pamilya, ha? Tatandaan ko po yan. Tsaka, hindi pa naman po ako mag-aasawa. Tutuparin ko muna ang aking mga pangarap. Ay, nako. Apo, tama iyan, tama. Lagi pong sinasabi ni na Inay at Itay na huwag kaming mawawalan ng pag-asa kahit mahirap po kami. Dahil maraming pagkakataong ibinibigay ang Diyos sa tao. Minsan nga lang, kailangan daw yung matyagang hintayin. Pero pag dumating na ang pagkakataong yon, hindi mo dapat pakawalan. Salamat sa mga pasalubong mo sa amin, Ate Adele. Ay, salamat naman at nagustuhan nyo. Ay, opo, Tita Adele. Si Epang din. Nagdala ko ng pasalubong sa kanya. Magtatagal po ba kayo dito, tita? Ay, 1 linggo lang, Tony. Kasi may bubuksan kaming business ng tito ninyo. Oh, anong negosyo, ate? Magbubukas kami ng pangalawang branch ng aming computer shop. Wow, At kaya ako nagpunta dito sa probinsya para nga kumuha ng mga tauhan na magbabantay sa shop. ako, Tita, pwede po. Marunong naman po ako mag-computer. Ako rin po, tita. Ay, gusto ng mga anak mo, Morena, oh. Hindi ba sila pumapasok? Tapos na sila ng high school, pinsan. Ay, o di kung ganun, kayo na lang ang kukunin ko. Hindi na ako maghahanap ng iba pang tao. Huwag kayong mag-alala, susweldo kayo ng maayos. At pwede pa kayong makapag-aral sa Maynila ng vocational course. Gusto ko po yan, Tita. Talaga? Para matulungan ko po si na Inay. Ako rin po. Kaya lang, mga anak, Nay. mapapalayo kayo sa amin. Pumayag na po kayo. Pag nagkapera po kami, bibili po kami ng cellphone para lagi namin kayo matatawagan. Oo. Tony, Opo, Nay. Magpapakabait at magsisipag ho kami kina Tita. Sana po pumayag na kayo. Oo nga. Huwag ka mag-alala, Morena. Hindi ko pababayaan ang mga pamangkin ko. mga anak, magsisipag at magpapakabait sana kayo kina Tita Madel ninyo, ha? Opo, Nay. Lagi niyo siyang susundin. Opo. At salamat po sa pagpayag niyo, Nitay, na magtrabaho kami kina tita. Masakit para sa amin ito. Ngayon lang kayo mapapalayo sa amin. Huwag sana kayong gumaya sa ibang mga kabataan na puro lakwatsa at layaw ang inaatupag. Hindi naman masamang bumili ng mga magagandang bagay.
Pero sana, gawin nyo yon kapag kaya nyo na at talagang kailangan. Sa ngayon, magtiis muna kayong mamaluktot habang maiksi pa ang kumot. Tatandaan po namin ang mga biling nyo. Higit sa lahat, huwag ninyong kalilimutan ang Diyos. Masuliranin man o matagumpay kayo, lagi kayong magpuri sa Kanya upang patuloy niya kayong kahabagan at ingatan. At lagi naman namin kayong isasama sa aming mga pagtawag sa Kanya. Oh, Junior, Tony, binili Tita? ko kayo ng pantalon at t-shirt. Oh, ito. Wow. Naku, salamat po, tita. Nakakaya naman sa inyo. Ganito. Ibinili nyo pa kami. Marami naman po kayong mga damit na ibinigay sa amin galing sa mga pinsan namin. Oo nga po. Tsaka, magaganda rin po ang mga yun. Eh, syempre, iba na rin yung meron kayong bago. Alam ko namang hindi pa kayo makakabili ngayon dahil bukod sa nagpapadala kayo sa probinsya, nag-aaral pa kayo. Oh. Gusto po kasi namin mas makatulong kina inay. At magagawa po namin yun kung makakatapos kami ng pag-aaral. Magkakaroon din po kami ng magandang kinabukasan, tita. Naku, natutuwa ako sa pananaw ninyo sa buhay. Masasabi ko na kahit marami kayo, napalaki kayo ng maganda ni na Dante at Morena. Hayaan nyo, tutulungan ko kayong maabot ang inyong mga pangarap. Basta, wag lang kayong lilihis sa landas na inyong tinatahak. Tony, bukas na ang kasal ko. Oo nga, kuya. At sa isang linggo naman, pupunta na ako sa Dubai. Ay, parang kailan lang mga bata pa tayo at hirap sa buhay. Ngayon, napaluluwag na tayo. Dahil may business na tayo. Itong cellphone and computer shop. Yun nga lang, iiwan mo na ako eh. Dahil mag-abroad ka na. Bahala ka na sa business natin, kuya. Mas kailangan mo to dahil magpapamilya ka na. Kami naman ni Nixon ang bahala magpaaral sa tatlo pa nating mga kapatid. Total, accountant na siya ngayon. Morena, bukas na ang dating ng apat nating anak. Naihanda mo na ba ang mga silid nila? Ay, oo. Magigit ang bahay natin malinis na. Tinulungan akong maglinis din ang Mark at Jim. Nakakatuwa. Dahil natapos din ang kahirapan natin. Ngayon kahit paano, maginhawa na tayo. Oo nga. Dahil yan sa tulong ng apat nating anak na may maginhawa ng buhay ngayon. Itong dalawa na lamang ang nasa kuleyo. Ay, salamat sa Diyos. Siya ang talagang tumulong sa atin upang mapalaki sila sa tamang landas ng buhay kahit marami sila. Tama ka. Kaya marapat lang na sa kanya natin ibalik ang lahat ng kapurihan. Kanyang minamahal at kinahabagan ang mga hindi lumilimot sa kanya kahit sa kahirapan. Sila'y pinapagtatagumpay ng Diyos sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Maynard Landicho Jr., Susan Robles, at Rosana Villegas. Special Sound Effects, Jerry Butia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar.
Musical scoring, Buboy Sanong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsanang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.